Ayun, mga boss, meron tayong Mazda 3 na galing Batangas. Ito mga boss, bagong top overhaul na to kasi nag-overheat dati. So ginawa na. So ang concern ni boss ng pagkatapos na pag top overhaul, hindi naman daw bumabagsak yung kanyang idle. Okay naman yung idle niya, hindi na rin daw nag-overheat. Pero ang concern niya dito, sobrang lakas ng vibration ng kanyang makina. So ito yung titingnan natin ngayon, no? Akala mo may patay na spark plug, ignition coil or fuel injector. So i-share ko lang sa inyo. Ito na yung Mazda 3 natin. So ngayon i-start ko. Start lang natin mga sir ha. So, bubuksan ko muna yung hood. Buksan muna natin yung hood. Pasensya na rin kayo mga boss sa location natin na maingay, no? Yung habang nagbablog tayo rito kasi ginagawa pa yung extension namin na shop. So ayan, kaya medyo maingay lang yung content natin ngayon. So ngayon i-check na natin. So ito na siya. Papaanda rin ko lang, i-share ko sa inyo. So ito mga boss, wala naman tong wala siyang check engine. So pag in-start naman natin, namamatay naman si check engine. Subukan natin mga sir. So i-start ko. Ayan oh, sobrang yanig. Ayan oh. Naano nyo yung vibrate. So nag cold start siya, pero sobrang yanig yung makina. Mararamdaman mo rito sa body. Ayan o, sobrang vibration. Ayan o, tingnan nyo mga boss. Tingnan nyo yung makina. Ayan. Nakikita nyo sa makina, ganun siya, shaking, no? Ayan. Ayan, grabe. Grabe yung panginginig. Yan. So akalain natin pag mga ganyang vibration, parang may patay na hindi gumagana na spark plug, ignition coil or fuel injector. Yan. Yan ang concern na nilapit niya sa atin dito sa kanyang Mazda 3. Ayan, tingnan nyo yung alok ng transmission. Kung makikita nyo, sobrang vibrate mga sir. Ayan. Pati nga aux pa, nagbabibrate eh. Ayan. So ito, nagpalit na sila ng ignition coil, spark plug, chinek si fuel injector. Gumagana lahat, no? Gumagana lahat siya. So upon checking, chinek ko rin dito. So hindi ko na pinakita sa inyo. Alam niyo naman yung paano mag-check ng mga ganitong may misfire na ignition coil. So gumawa na tayo dati sa Mazda. So ganun din ang ginawa ko. So yung kuryente sobrang lakas. Yung injector gumagana, nag-i-spray na maganda. So yung 4 na injector okay. So nagtataka yung may-ari, bakit ganyan sobrang lakas ng vibration. So yan po ang hahanapin natin, bakit nagbabibrate siya ng ganito kalakas. Na-check ko na rin kung may vacuum leak. So wala namang mga vacuum leak mga boss, pero sobrang lakas pa rin ng vibration. Etong binubulot ko ngayon ay vacuum to ng papuntang hydrovac, no? Yung hangin. Dito kumukuha ng supply yan, yung hydrovac natin. Yan. So pag may singaw din yung hydrovac natin guys, dito kumukuha sa intake yan. Isa rin yan sa naging dahilan kung bakit may vibration. So gagawin natin, bubunutin natin to, tapos tatakpan natin yung intake kung mawawala. So hindi pa rin nawala yung vibration mga boss. Ayan, sobrang lakas pa rin ang vibration. So ngayon sabi ko nga sa inyo, na-test na si fuel injector, si ignition coil. Brand new na nga yung ignition coil na 4 eh. Tapos spark plug, brand new na rin. So bakit may vibration na ganyan? So ang susunod natin dyan mga boss,
i-compression test natin. Titingnan natin kung pasado yung kanyang compression. Sobrang lakas, no? Compression. Yan ang bagong top overhaul to, idol. Bagong top overhaul. Ayan, o. Ayan, o. Yan ang concern ng taga Batangas. Yan. Ayan. Sobrang lakas ng vibration. Yung mga ganyang problema, parang may patay na butas na isa, no? So etong intake gasket okay na rin. Akala mo yung mga vacuum leak sa mga ganitong issue, no? Yung mga ganyan kasing may vibrate, vacuum leak, yan, misfire, yan yung mga i-check natin. Pero halos naikot na po ng kaka-check to na walang vacuum leak. So ang gagawin natin dito, tatanggalin ko tong box ng air cleaner, ititira ko lang yung pinaka computer box para mapa-andar pa rin natin, no? So iangat lang natin si computer box para ma-start pa rin natin. Okay? So dito mga boss, na-check na nga natin si injector, si ignition coil, spark plug, tapos yung vacuum leak. Wala naman siyang vacuum leak kasi bagong top overhaul nga to mga boss. So ngayon ay isusunod natin compression test. So papakita ko sa inyo kung pasado ba sa compression test yung ating Mazda 3. So mamaya mga boss, kukuha tayo ng compression tester para makita natin kung gaano pa kalakas yung compression nitong Mazda 3 natin. So ayan, gagawin na natin yung pagko-compression test natin. Dapat dito sa compression nitong mga ganitong 1.6 mga sir ay lalagpas po siya ng 100 PSI. Mas maganda sana kung papalo siya ng 125 to 150 PSI para pasok pa rin yung compression niya, no? So pag hindi umabot ng 100, ibig sabihin yan singaw yung engine valve or yung piston ring natin. Yan po ang i-check natin pagka hindi pumasa sa compression etong Mazda 3 na chine-check natin ngayon. So simulan na natin mga boss. So ngayon mga boss, compression test na natin. Simula tayo sa number 1 hanggang number 4. Okay? So tutukan mo lang to idol, yung compression test natin. Tulad ng sinabi ko kanina, dapat aakyat siya ng 125 to 150 PSI. So pag hindi po nakalagpas ng 100 yan, ay may problema po yung ating makina. Tol, paki-start mo nga. So number 1 muna tayo. Okay, off. So hindi pa rin siya umaabot ng 125 pero lumagpas naman siya ng 100. Okay, number 2 naman tayo. So, start. Okay. So, tingnan nyo mga boss. Yung number 2 natin, hindi nakaabot ng 100. So, loss compression po yan. So, number 3 naman tayo. Okay, start. Oops. Wala, bagsak. Hindi nga umabot ng 100. Bagsak mga idol. So number 4. Okay, start. Yun. Pasado.
Ayan, okay. So ayan, na compression test na natin tong Mazda 3 natin na 1.6. So kung nakita nyo mga boss, yung number 1 natin alanganin pa sa 125 PSI. So ang pinakabagsak po na butas dito ay yung 2 and 3. So 2 and 3 po ang may problema, kaya yung vibration niya hindi talaga mawala-wala. Kahit palitan nyo lang ng spark plug yan, ignition coil, injector, eh magkakaroon po talaga ng vibration yan kasi loss compression siya. So ito nga, nagpalit nga to ng engine valve kasi nga nag-overheat siya dati. Nag-overheat siya, so pinamasin shop, valve setting ginawa, replace ng head. Pero nagtataka yung may-ari nito, pagbalik, pagpaandar, pagbigay sa may-ari nito, eh malakas na yung kanyang vibration. So dito nga nagpa-check si bossing sa atin, taga Batangas din to. So dinala na nga sa shop natin para ma-check talaga ng tama yung kanyang makina kung bakit sobrang lakas ng kanyang engine vibration. So ito na nga guys. So ang pinaka final check ko dyan ay compression test. So nakita nga natin yung compression niya ay sobrang hina po nung 2 and 3 na piston. So pagka mga loss compression, ang unang-unang gagawin natin dyan, mag-leak test tayo ng engine valve. Pag walang singaw yung engine valve, so doon tayo sa piston ring. Yun lang po, dalawa po ang gagawin nating procedure dito sa makina ng Mazda 3. Ayun mga boss, sana nakapag-share tayo ng konti dito sa Mazda 3 na vibration. Ang problema, pag may vibration, pag hindi makuha sa kuryente o di kaya gasolina o vacuum leak, so ang gagawin nyo mga sir, compression test na tulad ng ginawa natin ngayon. Ayan, meron pa ako isi-share na isa. So may dumating ulit sa atin na Toyota Wigo. So hindi na natin i-content kasi marami na tayong content nito. Ipapakita ko lang sa inyo. Ganon din mga boss, nakahigop rin ng tubig yung kanyang air cleaner. So ipapakita ko yung sitwasyon ng kanyang connecting rod. Tolpeasan yung connecting rod nito, Wigo. Bukas to? Saan sa likod? Dito? So pag nakakahigop ng tubig tong mga gaytong Wigo ulit mga sir. Ayan. Tingnan nyo yung connecting rod mga boss. Letter C ulit. Oh, bingo mga idol. Oh, ayan. Ayan, Wigo ulit mga sir. First gen. Simula nang nag-vlog tayo ng mga Toyota Wigo, ay wala nang tigil sa atin na may nagdadala ng mga ganitong problema. Ayan o, tignan nyo. Pilipit. Ito, sobrang-sobra na to kasi hindi na halos maikot yung makina nito. Etong kanyang Toyota Wigo mga boss. Ito nga, kumaskas na to. Ayan o. Tatlong connecting rod din po ang kailangan natin dito sa Toyota Wigo. Ayun mga boss, i-share ko lang sa inyo. Kaya pag may mga ganito kayong Toyota Wigo, pag malakas ang ulan, pag barado nga po yan dito, so gumawa na kayo ng paraan na matakpan nyo yung inyong air cleaner, yung airbox, para hindi makahigop ng tubig ang inyong makina. Ayan. So dalawa tinotroubleshoot natin, Mazda 3 at saka Toyota Wigo. Sa nagbi-message sa akin na gusto magpa-service, pasensya na po kayo sa ngayon mga boss, mga ma'am, at hindi pa ako makakapag-service, sobrang busy lang po sa shop. Ayan, Mazda 3. So ayun mga boss, kung nakapag-share ako dito, huwag niyong kalimutang i-like, i-share, subscribe yung ating channel para makapag-share pa tayo sa iba mga sir. So update ko na lang kayo dito pag nagawa namin, no? So may part 2 tayo dito sa Mazda 3 natin.